morning. Ako si Clyde ng Daragacel Supervisor. Kami po dito ang staff and crew para mag-share ng Goal Zero and Biggest Risk. Umpisan po natin kay Likes. Good afternoon. Ako po si Lay Kilian. Ang Goal Zero ko po ay 23 days. Nangyari po kasi nagprito po ako ng isda at saka lumabas ako. Paglabas ko po, nakalimutan ko yung piniprito ko. Tapos naamoy ko siyang nasusunog na. So dali-dali ang pumunta ng kusina. Kaso nakasarado pala yung pinto. Kaya nabangga ako. So ang natutunan ko po doon, so dapat alalahanin na yung niluluto at saka yung dapat iwag-iwanan yung niluto para hindi ito masunog. Ang aking biggest risk, una po ay ang pagpapaulan kasi yung pagpapaulan para sa akin biggest risk to kasi pwede tayong magkasakit at pwede magkasipon. Makaka-apekto rito sa ating trabaho kasi pwede tayong mag-absent. Para maiwasan po ito, huwag tayo magpapaulan, maghanap po tayo ng mga bagay na tulad po ng payong at raincoat para hindi tayo magkaroon ng sakit at ulan. Ang isa naman po sa trabaho ay pagkarga sa gasolina. Pagkarga po sa pump, biggest risk po yun sa akin kasi pwede kang ma-long-fill, ma-overfill at saka shortages. Para maiwasan to, i-check natin laging mabuti yung ating kinakarga, kung naayon ba siya sa sakyan, kung tama ba yung produktong nabunot natin. At laging tanungin ang customer or mag-repeat order para hindi tayo ma-wrong-fill at saka ma-overfill. At i-check natin mabuti ang cash na i-change natin sa customer at double check sa pagsukli para i-short at maging alert sa trabaho. Yun na. Good afternoon everybody, I am Romy. Mag-share din po ako ng Goal Zero and then Biggest Risk. So, inahin ko po muna yung Goal Zero. So, 22 days from now, nangyari yung insidente nung muntikan na ako side sweep ng tricycle nung papauwi ako sa amin galing sa work habang nag-cellphone. Gumagamit ng cellphone. So, ang natutunan ko po noon, habang naglalakad tayo, dapat iwasan muna natin na mag-text habang naglalakad sa daan para maiwasan natin ang insidente. Yung biggest risk ko naman po, yung malayo ang tinitiran ko sa work. Yan ang dahilan po, na pag na-duty ako shift 1, syempre, pag nag-duty ako ng shift 1, lumalabas ako papunta dito ng 4:30 and then so naghihintay pa ako ng tricycle kasi parang wala pang masakyan ako kaya kumbaga naghintay ako ng masasakyan. So ang tendency niya malilate na ako pumasok sa work. So ang ginawa ko noon para lumalabas ako sa bahay ng 4:20. So hindi na ako naghintay ng tricycle, naglalakad na lang ako papunta dito. Okay, good afternoon po sa lahat. Ako po si Maki, mag-share po ako ng Goal Zero. 65 days sa Goal Zero? Sa Goal Zero. Nangyari po kasi na napasok po ang aking kamay sa pagluluto. Sa kanila nagluluto ako ng kamote. Magkatabi kasi yung nilulutuan ko yung chili tapos yung sa uling. Nung nagluto ako ng kamote, pinapabayaan ko muna yung kamote. Saka nung nakakatulog kasi ako nung nagluluto pa. Habang binabalikan ko napansin ko naluto na yung kamote. Inalis ko yung tubig. Tapos noon, napansin ko, yung sa kabila kasi magkatabi lang yung lutuan, yung lulutuan ng kanin, imbes na yung hahawakan ko na pang ihugasan ko yung kanin, yung nahawakan ko yung nasa kamote, kaya pasong-paso yung kamay ko. Kaya doon. Kaya ang natutunan ko lang doon, dapat maging maingat
at tingnan mabuti kung anong hahawakan. Yun. Biggest stress. Siguro sir sa akin yung dalawa na lang. Siguro yung pag-drive ko sa motor na umuulan. Kasi may tendency ko na madulas ka. So, pwedeng may mangyari sa'yo. Siguro ang ano ko na lang po doon is magdaan-daan na lang po sa pagpatakbo. So, yung pangalawa, yung pag-uwi sa gabi. Yeah. Kasi maaari kong pwede kang matripan. Yun lang po. Kasi medyo malayo din po ako sa trabaho pa, nag-drive pa ng motor. So, mag-ingat na lang palagi. Roel, anong biggest risk mo? Good afternoon po, ako po si Ruel. 31 days na po ako sa Goal Zero. Kasi noong last time, pag uwi ko pa sa bahay, dumaan po ako sa kusina. At pagpasok po ng pintuan sa kusina, hindi ko po napansin na may buwan sa daanan ko at nadapa po ako doon. Dapat siguraduhin ko, dahan-dahan lang po sa pagpasok. Siguraduhin mo na walang nakaharap sa daanan bago masok para maiwasan ang aksidente. At ang biggest risk para sa akin ay reckless drivers na pumapasok sa istasyon. Kasi pwede tayong matagasaan ng mga drivers na basta-basta na pumapasok sa istasyon. So hindi naman talaga magpapakarga. Dapat sumingin sa dinadaanan para maiwasan na tagasaan or mahit ng mga sasakyan. Para naman sa biggest risk ng estasyon, Clyde, ang ating Our supervisor. biggest risk in our station is yung pagsaway sa vendors. Kasi ang pagsaway sa vendors is napakahirap. Kasi unang-una, yung pag-vendor is ginagamit nila para sa work, para kumuha sila ng pangailangan sa buhay. Ngayon, sa ating station, bawal ang vendors, kaya sinasaway namin sila. Tapos, pwedeng sumama ang loob nila kasi hindi nila naiintindihan kung bakit bawal ang vendor sa ating station. Pwedeng abangan tayo pag uwi, pag tapos na ang work sa station. Kaya galit sila. Tapos ang gagawin natin, ang solusyon, pwede naman natin kausapin ang mga vendors sa safe way para maintindihan nila kung bakit bawal sa stasyon ang vendors. Yun ang biggest risk ng station. Goal zero ng station. Goal zero ng station, 22 days from now. Nung May 15, nagkaroon ako ng incident sa station. Nagmamadali kasi ako umuwi. Nang biglang mahulog yung helmet ko sa motor kasi nga nagmamadali ako sa pag-uwi. Tapos, bumaba ako sa motor, naka-on pa rin yung engine ng motor ko. Kinuha ko yung helmet, tapos sinuwakan ko yung motor ko sa left hand. Di ko na malaya, napihit ko pala yung silinyador ng motor, tapos umandar to na kasama ko. Kaya ang solusyon is maging focus. Dapat kung pwede naman i-turn off, tapos para iwas incident. Yan ang aming goal zero in station. Okay. Thank you.